Ginawaran ng parangal ang kauna-unahang Pilipinong abogado sa Canada. Gayon din ang Pilipinong isa sa mga may akda ng insurance law sa bansa. Kilala rin ng mga batikang abogado na tumanggap ng pagkilala mula sa grupong umaasang dumami ang Filipino-Canadian lawyers sa bansa. Panoorin sa report ni Ron Gagalak. Sa isang gabi ng pagkilala, ginawaran ng parangal ng Filipino-Canadian Lawyers Network si Emilio Binavinche. Siya ang itinuturing na pinakaunang Pilipino na naging abogado sa Canada. Nagtapos ng abogasya sa Pilipinas at sa Harvard University sa Amerika. Si Binavinche ang nagtayo ng Ottawa Law Review nang siya'y naging propesor sa University of Ottawa. Hindi nakadalo sa pagtitipon si Binavinche dahil sa problema sa kalusugan. Ang kanyang abogado ring anak ang tumanggap ng parangal para sa ama. I know my father has been involved in the community, and I know that he helps a lot of people. That's part of who he is too, and he helps people in the Filipino community. He's in his 90s, so he's slowed down considerably in the last 10-15 years, but I know his heart's still there. Binigyang parangal din si Ramon Andal, isa sa mga may akda ng insurance law ng Canada. Martial law ang nagtulak kay Andal na mag-migrate ng Canada at hindi anya madali ang maging abogado sa bansa. I couldn't even get a job as a legal assistant or a law clerk, so I ended up working entry-level jobs. We're already established, we're already licensed in the Philippines to work as a dentist and as a lawyer, and we were close to the point of moving back to the Philippines. Pero ikinalulungkot ng Filipino-Canadian Lawyers Network na kulang ang mga abogadong Pilipino. Sa katunayan, sa buong Canada, nasa 5 hanggang 6 lamang ang mga Pilipinong judge o justices ng mga korte sa mga probinsya. We're actually short of, we have more lawyers, but we don't have as much representation in the judiciary. And there's a big push to have more Filipino-Canadian lawyers. I'd like to advocate for social justice issues for Filipino-Canadians. And Filipino-Canadian lawyers are the only ones that, are best equipped to do that, right? Because they're on the ground. Kaya ang mga narating anya ni Binavinche at Andal, malaking inspirasyon sa mga gustong kunin ang abogasya bilang propesyon. These are role models for them. I chronicled their stories for the Osgood Society Oral History Program so that future Filipinos can look to them and use them as mentors and guide. Sa pamamagitan ng mga parangal na ito, nabubuo ang pag-asa na lalo pang dumami ang mga abogadong Pilipino dito sa bansa at napapanahon na rin anila lalo't lumalaki rin ang populasyon ng mga Pilipino dito sa Canada. Ron Gagalak, Omni News Toronto.